Ka-Express, aminin na natin, lahat tayo excited na sa pagsisimula ng Gilas Pilipinas practice ngayong June 30. Pero habang papalapit ang araw na yon, hindi lang simpleng ensayo ang inaabangan natin, kundi ang posibilidad ng friendly fire sa loob mismo ng team. Yes, Ka-Express, may usap-usapan na hindi lang ito basta-bastang paghahanda, kundi isa ring indirect na laban sa loob ng Gilas. Bakit kamo? Kasi habang pabalik na si Justin Brownlee sa lineup, nariyan rin ang mga batang umaangat, sina Kevin Kiambao, Carl Tamayo at AJ Edo. So ang tanong ngayon, paano kung pare-pareho silang gustong maging core ng team? Pagkakaisa ba ang mangyayari o banggaan? Justin Brownlee, ang tinaguriang naturalized hero ng Gilas, confirm ang pagsabak sa June 30 practice. Pagkatapos ng kanyang operasyon at recovery, balik ensayo na siya. Good news ito, syempre, pero may ibang anggulo tayong dapat pag-usapan. Kasi habang idol siya ng masa, may mga nagsasabi na baka makaapekto ito sa momentum ng ibang players. Lalong lumutang ang galing ni na Kevin Kiambao, AJ Edo at kahit si Carl Tamayo. So ngayon, babalik si JB, may adjustment period ulit, at hindi lahat ng player agad komportable sa kanyang dynamic. Hindi ito literal na banggaan, pero sa world of competitive sports, internal competition is real. Sa mga ensayo, hindi lang laban sa kalaban ang pinaghahandaan, kundi laban sa posisyon. Halimbawa si JB at si Carl Tamayo, pareho silang stretch forward na kayang umatake at magdepensa. Si Kevin naman, malakas sa hustle at passing game. Si AJ, rim protector na may international experience. Kung ikaw ang coach, sino ang unahin mo? Kaya hindi maiwasan ang tensyon. Mabuti sana kung lahat team first ang mindset. Pero sa likod ng bawat hustle, may unspoken message, Coach, ako ang piliin mo. At syempre, hindi kompleto ang usapan kung walang pangalan ni Kai Sotto. Hanggang ngayon, wala pa ring update kung sasama ba siya sa June 30 practice. ACL injury? Yes. Pero ang tanong ng bayan, kailan siya babalik? At kung babalik man, kaya pa ba niyang humabol sa sistema? Habang naka-absent si Kai, may mga players na sinubukang punan ang kanyang role. Pero let's be real, iba pa rin ang presence ng 7'3" big man na may international height. Kaya may konting uncertainty paano kung bumalik si Kai sa gitna ng training camp. Sino ang ilalagay sa starting five? Sino ang mawawala ng minuto? Ka-Express sa team sports, hindi lang sa galing na susukat ang halaga ng isang player, mahalaga rin ang system fit. Si KQ, kahit hindi pinasikat, ay malapit sa estilo ng modern basketball, possessionless, smart and hustle-driven. Si Carl naman, balik-kondisyon na at may shooting touch. Pero ang tanong, sino ang maswak sa plano ni Coach Tim? Si JB, na tested leader na, o ang mga batang mas athletic at mas malalim pa ang potensyal? Ang hirap, di ba? Kaya sa practice pa lang, parang audition na to. At ang audience, tayong lahat. At habang tumitindi ang internal competition, nandyan pa rin ang mas malaking tanong, anong mas mahalaga, chemistry o talent? May teams na sobrang talented, pero sablay sa pagkakaintindihan. May teams din na hindi superstar stack, pero sulit ang samahan. Kung si Kai ay babalik pa sa Gilas bago ang October, may sapat pa bang oras para mag-gel siya sa bagong core? O baka mas wise na mag-stick muna sa grupo na sabay-sabay nag-training? Pwedeng isipin ng coaching staff na hindi priority ang pangalan, kundi ang koneksyon sa bawat manlalaro. Isang aspeto rin sa internal battle ay leadership. Si Justin Brownlee, natural leader, pero habang siya ay nagpapagaling, may mga bagong voices na nagsulputan. Sina Dwight Ramos, Kevin Kiambao at AJ Edo, nagkaroon ng pagkakataong mag-lead by example. So ngayon, sa pagbabalik ni JB, magkakaroon ba ng overlap sa leadership roles? O tuloy ang respeto at suportahan lang ang bawat isa? Maayos kung team first lahat, pero syempre, leadership is earned, not appointed. Kaya very interesting kung paano sila isi-settle ang dynamics na to. Para kay Coach Tim, hindi madali ang trabaho niya ngayon. Kailangan niyang i-manage ang ego, minutes, roles at expectations. Kung sino man ang ipasok niya sa final lineup, siguradong may masasaktan. Pero yan ang trabaho ng isang elite coach to turn potential conflicts into strength.
Kailangan niyang gamitin ang healthy competition para palakasin ang unity, hindi para sirain ito. Isa itong malaking test, hindi lang para sa players kundi para sa leadership ng buong Gilas program. Sa dulo, kahit may mga personal battles sa loob ng team, ang tunay na laban ay nasa international stage. Laban to para sa Pilipinas, so kahit may banggaan sa practice, sana ang mindset ng bawat isa ay pataasan ng performance, hindi pa babaan ng isa't isa. Dahil kung magkakanya-kanya, siguradong wala tayong pupuntahan. Pero kung magkakaisa, baka ito na ang pinakamatatag na Gilas team na nakita natin sa kasaysayan. Ka-express, simula pa lang ito ng real battle para sa Gilas. June 30, ang magiging eksena ng hindi lang pag-ensayo kundi ng tahimik na labanan ng diskarte, lakas at puso. Kung paano ito i-handle ng bawat player, yan ang magiging basehan kung sino ang tatagal sa national team. Hindi sapat ang galing, kailangan ang maturity at tamang mindset. At habang tutok tayo sa mga big names like Justin Brownlee and Kai Sotto, huwag nating kalimutan ang mga tahimik na workers ng Gilas, yung mga role players na hindi flashy pero vital sa success ng team. Kung may competition man, sana ito'y magbunga ng mas malalim na rotation kasi sa FIBA level, hindi lang first 5 ang labanan, buong roster ang kailangang mag-perform. Ka-express, simula pa lang ito ng real battle para sa Gilas. Sa panahon ng pagsubok, lumalabas ang tunay na kulay ng isang manlalaro at dito natin makikita kung sino talaga ang handang isakripisyo ang sarili para sa bayan. Ang mga tipong players, hindi mo agad mapapansin pero crucial sa depensa, hustle plays at off-the-ball movement. Kung may competition man, sana ito'y magbunga ng mas malalim at flexible na rotation. Sa huli, ang Gilas ay hindi tungkol sa isa o dalawang pangalan. Ito ay tungkol sa bandera, dangal at puso ng bawat Pinoy. Internal competition? Yes, pero sana healthy ito. Kasi kung matalo man tayo, hindi dapat nagkagulo sa loob, kundi dapat kinapos lang sa oras at pagkakataon. Pero kung magkaisa, kahit sinong powerhouse team pa ang kaharap natin, lalaban tayo. Dahil sa Gilas, walang superstar, lahat pantay. Lahat ay sundalo ng bayan. Kaya ka-express, huwag kayong bibitaw sa coverage natin ng Gilas. Sa June 30 pa lang, baka may mga eksenang magugulat tayo, mga bagong kombinasyon, possible clash ng roles, o kaya bigla ang pagsibol ng isang dark horse player. Ito ang simula ng panibagong kabanata para sa Gilas Pilipinas. At ang tanong, handa ba sila magkaisa para sa isang layunin? Abangan natin, suportahan at ipanalangin. Dahil kung may isang team na kayang magtagumpay kahit ilang bagyo ang dumaan, ito ay ang Gilas na pinagbuklod ng puso at laban. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe. 河村からまたカイソット、ワンドリブル、ここも決めた。さあヤンテメーチェン、ここはカイソットがヤンテメーチェン、ここはカイソットが、いやいいディフェンスだ細川。ただ河村からカイソットの1本目のありますよね。3-4ディフェンス。ただいい形で須藤からカイソット。そのカイソットに通ったゴールした2人いるが、それでもカイソットです。